Hello guys, welcome back sa YouTube channel natin. So, for today's video, pag-uusapan natin itong Ellis Network na papunta na sa kanilang public testnet. Itong public testnet na to guys, it is confirmed na magiging incentivized. And kung paano magiging incentivized yung public testnet is to be advised pa. So, I would suggest that na tutok lang muna kayo dito sa project, like dun sa Twitter nila or dun sa Discord or dun sa Medium channel nila. Then anyways, lahat naman ng links regarding dito sa project na to ilalagay ko dun sa description. So ngayon, bali yung in-depth review ng Ellis Network is to be followed na lang. Then magi-start muna ako ngayon kung paano kayo guys magiging eligible doon sa kanilang public incentivized testnet. So, napakadali lang nun. Bali, meron lang kayong few steps na kailangan gawin. Like, since ngayon, kung saan nakikita nyo guys, nandito tayo sa kanilang main website. So, few steps lang. Like, punta kayo dito sa waitlist for the web app nila. Ayan. And then, magsasagot lang kayo ng mga few questions. Siguro, tatagal lang to ng mga ilang segundo lang. So, lagay nyo lang dito yung email address nyo, and then you press next, and then magsasagot lang kayo ng mga few questions like ito, have you used a decentralized finance platform before? Ayan, puro yes lang naman yung sagot dyan. Crypto assets, anyways, kung talagang gumagamit na kayo ng crypto from before, then this should be very easy na lang. Parang puro yes lang naman yung question dito, ay yung sagot pala. Tapos at the end, iyan mo lang na hindi kayo robot, and then voila. Ngayon, naabangan nyo na lang ngayon yung email ng Ellis Network regarding doon sa public incentivized testnet nila. So, ngayon, ang ipapakita ko din talaga, kaya ako gumawa ng video na to, is yung private testnet nila. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-sleek, kung gaano kabangis yung private testnet nila. So, ito yon, ito yung dashboard ng private testnet nila. Ayan, sinign out ko muna para maipakita ko sa inyo kung ano yung mga platform na pwede nyong pag-loginan ng Ellis Network na ito. Kasi, sobrang dali na lang mag-login ngayon. Tingnan nyo naman guys, you can connect with social accounts. Yung Google, Twitter, Facebook, Discord, or yung Reddit ninyo. Pwede nyong gamitin pang login dito sa Ellis Network. Pero ako, lagi ko pa rin pinipili talaga yung login via digital wallet. Kasi syempre, andun yung mga seed phrase mo. Anyways, meron pa rin namang seed phrase doon sa pag nag-login kayo through email. Pero mas nasanay lang din siguro talaga ako na nag-login ako through my web wallet. Yan. So, papakita ko ngayon sa inyo yung interface nito. Andito tayo ngayon sa dashboard. Ayan. Dito tayo ngayon sa dashboard ng Ellis Network. So, for now, ang pwede nyo palang gamitin is yung swap and then yung earn. Yung perpetual trading nila, yung leveraging nila, tsaka yung stats, soon pa yan. Actually, itong sa earn nga, simple staking pa lang eh. Wala pa tayong liquidity mining. But, hopefully, itong public incentivized testnet, unti-unti nang magkakaroon yan yung mga function na yan. So, for now, ang natitest lang namin is itong swap, itong earn, and then yung pag-stake kami sa governance nila. So, ito yung dashboard. Napakalinis, di ba? So, ngayon, for now, for starters, let's punta muna tayo sa faucet nila. Ayan, mag-claim token lang kayo dito. So, apparently kasi kaka-claim ko lang ng token kaninang umaga. Nawala sa isip ko na mag-make pala ako ng video. So, ayun. Bali, ayun lang, i-click nyo lang naman to, then makaka-claim na kayo dun sa faucet nila. Magkakaroon na kayo ng 200 USDC and then 10 Ellis. Ito, marireceive nyo yan. Simultaneous yan, wala na kayong aantayin, mabilis lang. And then, afterwards, dun tayo ngayon sa swap. So, sa swap na to, for now, ang available pa lang is yung from Atom, USDC, tapos Ellis. Ayan pa lang. And then, soon, madadagdagan yan. I'm assuming na Bitcoin and Ethereum mapapasok din yan. Ay, private testnet pa lang naman eh.
So, ayan. Magsaswap tayo ngayon ng USDC. Meron akong 200 USDC, tapos may natira pa akong 2 Elis. Bali, mag-swap muna tayo ng worth 100 USDC. So, magkakaroon ngayon tayo ng 15 Elis pag nag-swap. Ayan. Yung just like every other regular transaction, ayan, swap ka lang, approve. Tapos, ayun na, mabilis lang ang transaction dito sa, sa Cosmos. Actually, I am not a native user of Cosmos Parang ngayon pa lang ako natututo regarding dito. Since madami pa lang magagandang sa Cosmos. Like mga staking, ganon. Mas makakapag-earn ka kumpara dun sa mga ETH and then sa mga BSC. So, ayun nga. Nakapag-swap na ako ng USDC to Elis. And then, pwede nyo rin naman yan ibalik. Elis to USDC. Ayan, pag imamax natin, apparently, ayan. Tapos receive USDC, approve mo lang, okay na. Tapos bali parang iikot-ikot lang naman yan. Ganun naman sa every other testnet. Ayun nga pala guys, ito, ayan. Yung transaction failed na to, siguro kasi, ayan, lagyan natin 17 lang, baka wala na akong gas. Receive USDC, tapos yan, approve nyo lang. Paikot-ikot lang, normally naman guys, diba sa testnet, kung lagi ka nang gumagamit ng testnet, isa sa mga factor nun is yung the number of transaction na ginawa mo doon sa testnet, and then yung pag testnet naman hindi naman binibilang yung yung trading volume pero yung iba minsan binibilang, pero normally sa mainnet na yung ganun, yung trading volume mo yung nagiging parang pinaka points mo. So ayun nga, naibalik ko na yung Elis doon sa USDC, pero kung gugustuhin natin mag-simple staking, kakailanganin talaga natin ng Elis. So, mag-swap na naman tayo ngayon. Swap tayo worth 100, mga 150 US dollar na lang. Ayan. 150 US dollars worth ng Elis. So, makaka-receive tayo ng 22.61. Ayan. Typical transaction, approve. Ganun lang. And then, pagka na-approve na siya, ayan. So, na-swap mo na ngayon. Pwede na tayo ngayon pumunta sa earn and then simple staking. So, dito, ayan, mag-i-stake tayo ngayon ng mga Elis. Meron tayong 22 Elis, diba? Ayan, sa F5 nodes na lang. Hanapin natin yung Quack. Quack. Okay. Oop, nakita ko na edit. Chicken cup. Nope. Doon tayo sa Quack. Pwede ko naman i-search Ayan. Dito tayo sa Quack. 5% lang yung commission nila, and then yung voting power nila is 1.74. Pero pwede rin naman kayong mag-stake doon sa higher voting power. So, stake tayo ng 20 dito. 15 Elis lang. Mag-stake lang tayo ng 15 Elis. Ayan. Kasi dito sa Elis, the more you stake the Elis, may makukuha kang Eden na reward. And then, pwede mong i-restake yun to get more rewards. Mostly sa Atom, parang ganun naman Yun nga, I'm not that sure pa rin. Kasi nga, pinag-aaralan ko pa yung how Atom ecosystem na work when it comes to staking. Ayan. So, nakapag-stake na tayo ngayon. Actually, matagal na ako nakastake dito kasi nga, matagal na rin ako gumagamit ng testnet nila Ayan, pwede rin sa USDC, pwede rin tayo mag-stake dito. Stake lang tayo ng 50 USDC stake. And then, mag-earn na yan. Automatic na mag-earn yan. Bali, pagka sa mainnet, pagka gusto mo nang wala kang ginagawa, ganun, hindi ka na magte-trades, stake lang. Stake is daki, kahit naman ako nag-stake pa din ako. Lalo nga sa Binance yung gamit ko, BNB yung ini-stake ko palagi. So, ayun, nakapag-stake na tayo sa USDC earn, tsaka sa Elis staking. And then, pagka pupunta ka ng dashboard, pag makikita mong meron ka ng rewards, i-click mo lang yan, claim rewards. So, meron na akong $4 worth na Eden, and then 2.42 Eden boost. So, total is $4. Claim mo lang, guys. Ayan. Pagka-claim mo niyan, lagi kayong mag-iiwan ng Elis, guys. Kahit testnet to, kasi pag nawalan kayo ng panggas, mahahassle pa kayo. So, na-claim ko na yung reward. Balik ulit tayo sa simple staking. Ngayon, sa commitment, pwede kayo mag-stake. Ito na yung lahat ng Eden ko. Max. Ayan. All in. Sa Eden commitment, stake lang din kayo dyan. And then, after, ayun lang yung sa for now, ayun yung pwede mong gawin dito sa UI nung sa Elis testnet. And then,
pwede rin tayong magpunta sa governance. Ito, sa governance. Ayan, and then, punta kayo dito sa staking. Siyempre, sa Kwak pa din. Ito, kalakwak. Delegate kayo dyan. Meron pa akong 7 edits na natitira. Ilagay na natin yung 5. And then, send. Same lang, I just press approve. Error voting power is not allowed to avoid whose post is more than 0.6. Bawal mag-ano sa kanila or yung ilis ko lang yung may problema. Try ko nga ng 2 lang. Oh, hindi ako makapag-stake sa kanila. Why? Ilan ba yung ano natin? Ilis natin. Baka na, 7.7. So, sige, try na lang natin dito sa Utopia. Try natin mag-delegate dito. Ganun din. Inactive. Why? Hindi tayo makapag-delegate. Popular. Punta tayo sa popular. Note X runner. Alice. 5. Send. Oops, hindi tayo makapag-delegate dahil the power of this delegator has a voting power of 1.67. So maghahanap tayo ngayon ng delegator na mababa yung voting power. Ito, si EcoStake. Kaya tayo magano dyan kasi 0.5 lang yung delegating power niyan o 5. Send. Okay. Let's take. Ayan. So, nakapag-delegate na tayo ngayon ng token. So, for now, dito sa testnet ng Alice, ayun lang yung munang pwede natin gawin. Mag-delegate, mag-swap, mag-stake, mag-claim ng rewards, and then mag-stake again. And then, for additional information, guys, yung Alice din pala is meron silang Zilli Quest na ito. Yung all the links naman, guys, is andun sa description, including their Discord channel. Ayan. So, kakailanganin yung gawin to. Natapos ko na yung most of their quiz. Pero, ayun nga, heads up. May kasamang quiz yan. Marami kang gagawin dyan. Para, anyways, after matapos mo yun, magkakaroon kayo ng cadet role. Tapos, yung cadet role naman, ayun yung isa sa parang pinaka-OG role ngayon dito sa Alice Network. Ayan, yung ganyan, magiging white, magkakaroon ka ng cadet role. Tapos, ito yung Discord channel nila. Dito tayo mag-aabang ng announcement and then sa Twitter sa mga update. And then lastly, sinabi nila nung mga nakaraan lang na magkakaroon na nga ng public testnet. And then regarding how will they incentivize that, that's abang lang tayo ng announcement. So ayun lang, guys, pinakita ko lang sa inyo yung kung how does Alice private testnet looks like, and then how to be eligible for the public testnet. So, ayun, magkita-kita ulit tayo sa next video. Thank you.